programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Kung bang isama natin sila tatay? Kung okay lang sa'yo, Lynette. Mabubuo ba ang pamilya sa Japan? Ngayong Sabado, matutupad na nga ba itong pinapangarap ni Annalyn na mabuo sila ng kanyang pamilya? At nakiusap nga itong si Annalyn dito sa kanyang ina na si Lynette na kung ay maaari ay isama daw nila itong si RJ at Zoe sa kanilang pamamasyal. At tila natahimik naman itong si Lynette sa sinabi ng kanyang anak. At wala na rin naman nagawa itong si Lynette dahil matagal na nga na gugustuhin ni Annalyn na mabuo nga sila kahit pang samantala lamang. At dito na nga na sinabi ni RJ kung okay lang ba daw dito kay Lynette. At syempre nahihiya naman itong si Lynette dito kay Doc Lendon at kay Zoe. Kaya pumayag na rin itong si Lynette at pinagbigyan ang kahilingan nga dito ni Annalyn. At masaya na nga silang namamasyal. Subalit maya maya ay nakatanggap nga ng isang tawag itong si Lynette. At ito na nga ay si Carlos. At ipinaalam nga ni Carlos kay Lynette kung sino ang mastermind sa pangnanakaw dito sa kanilang bahay. At dito naman na nagulat itong si Lynette sa ibinalita ni Carlos. At ngayon nga ay mapipilitan naman na isuplong ni Carlos kung nasaan nagtatago itong si Moira. Ay wala na nga ito doon sa Mount Fuji dahil nandyan na nga itong si Moira sa Nagoya kung saan ay pinapaayos ni Moira itong kanyang passport. At dito nga na nagtanong itong si Lynette kay Carlos na kung papaano daw niya nalaman kung nasaan itong si Moira. At nag-deny naman itong si Carlos at sinabi niya na may source daw siya na kakilala dito sa Japan ay may nakakita dito kay Moira na kung nasaan nga ito naroon. At sakto naman dahil nasa Nagoya nga itong sina RJ at Zoe. At nagulat din itong si RJ at si Zoe sa ibinalita ni Lynette na ang mastermind nga sa pagnanakaw sa kanilang bahay ni Carlos ay walang iba kundi itong si Moira. Kaya sana raw sinabi ni RJ kay Lynette na sana hindi talaga makakatakas itong si Moira at mapaparusahan sa kanyang ginawa, lalo na dito sa ama ni RJ na si Don Pepe. Samantala, tila nagtataka na nga itong si Doc Ray Meneses dito nga sa ginagawa na pag-transfer ng mga account ng Apex Hospital at ng mga budget. At ipinatawag nga ni Giselle itong si Eric upang pag-usapan na kung bakit ganun daw ang mga nangyayari. Tila maisakatuparan na nga ba ni Eric ang kanyang paghihiganti dito sa mga tanyag na ngayon nga ay nagkakagulo at na-focus itong si Giselle dito sa kaso ni Moira upang makipaghiganti dito sa nangyari kay Don Pepe. At dito naman niya nabubulagain sila kapag bumagsak na nga itong Apex dahil intention nga dito ni Eric na maghiganti dito kay Giselle dahil sa ginawa nga dito ng kanyang ama na si Don Pepe dito kay Eric. Kaya naman yan nating pakatutukan. At hindi rin inaasahan dito nila Aling Susan at Diyosa sa kanilang malalaman mula dito kay Giselle na talagang sagad na sa buto itong kasamaan dito ni Moira na kung bakit nagawa pa niyang utusan na pasukin itong bahay ni Carlos at saktan itong si Lynette, kaya siyang nagiging dahilan na dumaan sa trauma itong si Lynette. Kaya hindi daw mapapatawad ni Aling Susan itong si Moira at nanalangin na lamang ito na sana ay mabilis na mahuli itong si Moira. At nakahanda na nga. Yan naman ang sabi ni Mamo sa kanya, itong passport, baka mahuli pa itong si Moira kapag hihintayin pa niya itong si Zoe. At hindi naman basta-basta na iniiwan lamang ni Moira itong si Zoe dahil gusto daw niya itong isama sa kanyang pagtakas. Yan ang ating patuloy na pakaabangan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.